And I'm Alistair and welcome to Barangay Abroad! Ang kwento ng mga tawa, luha, saya at hirap ng mga overseas Filipinos. So today, Dayan, ang episode natin ay pinamagatang OFW Survival Kit. So today, Dayan, actually, ang gagawin natin ay we will list down 10 items, diba? Na parang for a lot of Filipinos, baka tinitake natin for granted kasi nung lumaki tayo sa ating bansa, parang easily accessible. Nasa supermarket, nasa bahay mo, nasa palengke, nasa grocery. Pero nung nag-move tayo abroad, doon natin na-realize na parang, I shoot, rare Pokemon pala to. Di ba? Parang hindi mo nakikita agad-agad, no? Outside Philippines. Outside Philippines. Correct. So, of course, experience lang naman namin is Netherlands. Ako may konting Singapore. Pero more or less same. Kasi Correct. parang iba yung kultura, ganun. So, ang gagawin namin today is we chose Correct. 10 items. So, medyo privileged tong items na to na napili namin sila. Divided into 3 categories. Correct. Category number 1 is food. Category number 2 is mga home and personal care products. And Correct. Category number 3 ay mga random items. Correct. Wild And then, cards. ang gagawin namin is, syempre, share namin experience namin, exposure to these items, and i-rate namin from a scale of 1 to 10. Of course, survival is an extreme term, pero parang gaano namin siya kakailangan sa buhay namin. Outside of the Philippines. Correct. Oo. 10 being the highest. Highest. Super important. Correct. And then 1 yung parang... Okay lang. Can live without. Can live. Okay, then, ready ka na ba? Ready na! Okay, so, item number 1. Tapos dapat done! Okay, so sa food category muna tayo. So, sa 4 food items natin, Dayan. Okay. So, let's start. Ano yung first item natin? Yung first item natin ay corned beef or spam. Okay, corned beef or spam. So, mga delata. Mga Yeah. delata, Correct. essentially. Oo. Especially mga makarning delata. Correct. Ay, correct. Kasi Lover may ka ba spam. ng corned beef and spam? Oo. Or spam? Honestly, oo. Ang hirap i-let go nito. Kahit Okay. na processed siya. And hindi masyadong healthy, I think. So, pero wala, nakalakihan na. So, I think for me yung corned beef, iba kasi yung corned beef overseas, di ba? May Oo. corned beef sila pero parang iba yung lasa. So, naalala ko talaga, ewan ko kwento sa podcast kasi minsan paulit-ulit lang naman yung mga kwento namin. Yung sabi talaga nung partner nung friend namin from Kalumpit na para daw dog food yung corned beef. At least itsura. corned Diba? beef natin, you mean? Yung corned beef natin, Oo, parang oo. it's giving dog food. Oo, Kaya nga, di ba, as per previous episode, nagpabakuna ako ng rabies. So, bagay naman. And then spam, very American kasi to. Oo. So, I think, at least sa Netherlands, Banned ang spam. banned ang spam. Actually, yung corned beef din, officially, hindi siya nakakapasa dapat ng customs. Pero syempre, may mga Maraming pailalim. Correct, may silk trade. Ganon, kung paano nakakapasok yung corned beef May or black spam. market. Okay, so Dayan, ito na yung Ang mga rating. controversial rating natin. And we also want to know what you guys in the comments think about these items. Ano yung rating nyo for these Correct. items? Ako, Corned yung... beef, 1 to 10. Ako, yung rating ko is an 8.5. Ah! Like 0.5. So, 8.5. So, very... 8.5. Very laban o bawi. Pero ang rating ko, lahat ng 8 and above, idadala ko sa Netherlands or pag nag-ibang bansa ako. As in, Hahanapan ng paraan. hahanapan ng paraan para maidala. Yun, ako, Ikaw. corned beef, naalala ko, guys, as in, sa Singapore, so meron akong Singapore, di ba? Talagang, yan yung one item na baong-baong ko talaga. Kasi yung spam before, nung wala pa akong concept ng cooking talaga, parang in my head, pag prinito ko yung spam, yun na yung cooking. Tapos, ay, talagang nagluwa siya ng lemongrass dito. Kambing yung kasama ko dito. Biglang pumasok sa straw ko. So guys, para sa mga listeners namin, umiinom kami ngayon ng milk tea kasi nag-crave kami kanina. Correct, oo. Yung akin, taro milk tea, yung kanya, lemongrass. Very kambing executive. As in, may labas po na grass talaga doon sa kinakain. Tapos parang magre-rate ako, tapos makikita mo yung kambing sa tapat mo. Parang medyo walang gala. Walang GMRC. It's giving no GMRC. Go.
So for me, corned beef and spam, naalala ko pag gumawa pa ako ng S, legit to sa Twitter na parang nung nagka-weight loss journey ako sa Singapore, nung parang feeling ko nagpaalam ako kay corned beef. Ganun siya ka-integral sa buhay ko. So feeling ko si corned beef is a 10 for me. Ay, si wow. spam is an 8. Grabe, guys. First pa lang. It's an average of 9. Na. It's an average of 9. The only reason bakit siya 9 and not a 10 for me is Si kaya ko spam. na siya ngayon na wala sa house. Si Hindi, both. So, Ah, in-average ko na lang. 10 and 8, average 9. Oo. I think yung 1 na lang is today, honestly, kaya kong tumira sa Netherlands ng 1 entire year na hindi nagka-corned beef. Ay, ang power. Pero ang Spam. taas pa rin. Mas mataas pa rin versus mine. Kasi honestly, for me, outside of sisig, isa sa top food talaga yung corned beef. I think mahilig ako sa durog na karne. Okay. May mga parang shredded or parang oo, pinol. oo. Diba? Actually, yung spam pala, mas mababa yung rating ko sa kanya. Just because, siguro mga 2 years na ako hindi nagdadala ng spam sa Netherlands. Pag sobrang nag-crave na lang talaga ako, binibili ko sa American store. Okay. Sa mas American store. So kasi medyo sobrang process talaga niya. Although sabi ng boss ni Dayan, yung mga pinapadala niyang email, spam din naman. So, anong difference? So, parang ang taas. So, parang Taas, parang we're going downhill from 8.5. there. So, Oo. 8.75 yung average. Correct. Wala na. Pababa na, guys. Okay. Next item. Yung next item natin. Item number 2. 4 syllables. Tagalog sounds... So, yung second item natin is calamansi. Calamansi. Okay. Should I go first? Sige. Muna, Kasi para kung uminom pa salit-salit ako ng, naman tayo. ng grass. Ng kambing Lemon niya. So, spice. for me, calamansi, for me, it's a, let's say it's a 5. Maybe even 4. Medyo tumaas na to versus historical. I think in the Philippines, hindi rin naman ako calamansi person, if that makes sense. Like, masarap siya sa pansit, pero hindi ko siya hahanapin. Sa flavor ng pansit canton, number 3 or number 4 ko siya kasi mauuna ko si Spicy. and then mauuna ko si original bago si calamansi. So, even at my core, parang hindi naman ako super calamansi taste bud person. And then 2, I think may mga alternatives naman kasi. Correct. Like anything I would- citrusy, yeah. lemony. Makikita mo naman siya sa supermarket. I agree. Although kaya lang siya tumaas for me. Like, if you ask me this maybe 1 or 2 years ago, it would have been a 3 or a 4. Pero parang umaakyat lang siya kasi pag parang mas naging sophisticated ng taste buds mo, marirealize mo na, Magkaiba okay, may yung lasa. purpose nga talaga yung calamansi na very distinct from From lemon or lime. Na yun, so, and I think banned din siya sa Netherlands. I don't think I've ever seen calamansi. Calamansi extract I've seen, but calamansi as the ano ba siya? Fruit? Parang I've never seen it here in the Netherlands. Yeah. Banned ba siya? Or hindi lang siya magsusurvive sa journey? Banned ng... Banned siya? Hindi, banned ng nature. So nature says you cannot thrive here. Kumbaga parang wine sa Philippines. Ganon. Okay. So, ang calamansi pala in English, sabi ko, calamansi in English, Philippine lime or Philippine lemon. Diba? O, clean name ng Philippines. Correct. It's a hybrid between orange and quam cotton. I don't know what that is. Anyway, ako din, siguro mga 5 din, I agree. Kasi I love it Parang for... nag-surprise acting ka kanina, tapos yun din pala yung score mo. Hindi. Kasi akala ko mataas yung score mo. Okay na yun. Kasi pinilit mo ipasok yung calamansi So sabi ko, Hindi, feeling baka-bet ko- niya. Naalala ko sa may nag-comment before din sa second episode natin about calamansi. So I think it plays a role in the lives of so many ROWs, Filipino people. oo. Diba But- kasi, sorry, last na, kahit yung panlaba may kalamansi. Diba? So, ganun ka-integral. Diba? Parang kinakain mo, Pinanglalaba. pang-amoy, Oo. panglaba, may kalamansi. May kilala ko naglalagay din sa body nila. Diba? Panglinis. Anyway, ako 5 din just because I love it but also I can live without it because may alternatives. Not as good but yun. Wala na ako idadagdag. Sinabi mo na lahat. Alam mo, hindi pala natin nailagay na... Pwede natin ilagay, hindi naman strict tong... Actually, hindi nila alam kung ano yung remaining 8 items. Oo. Pero In fact, may inaalala ko... encore and bonus tayo. Hindi kasi sinabi mo, pancit canton, yung calamansi flavor ng pancit canton, na-realize ko, oh my gosh, oo nga no. Dati, siguro pancit canton ko is 9 or 10 rating. Pero ngayon, hindi ko na dinadala.
Like, I'm so happy I got over, I mean, of course, gusto ko pa din. Pero, yung craving na, magdadala ka ng 10 pieces sa paglilipad ako away from the Philippines, hindi ko na siya ginagawa. So, ano na siya ngayon sa'yo? I still love it taste-wise, pero yung craving, siguro nasa mga 3. So, ano nga yung score? 3. Ako kasi parang 6. Like, 9. So, for me, let's be real. Wow! Let's be real. Lahat naman to kaya nating survive ng wala. Correct, true. So, for me, same sa corned beef, sobrang craving ko talaga yung pancit canton before. As in, love. As in, kumbaga, 100. Tapos may dalawang double underline. 100. Diba? I Heart agree. raps. Pero yun, same to you. Na-outgrow ko na. I think, Banned kasi siya sa Netherlands. Aging. At saka may alternative dito, yung Indomie. So ngayon, for me, parang 6 na lang kasi kung may magbigay sa akin. Kakainin ko. Hindi ako tatanggi. Please send it to this address below. Tapos, same. Pero yung favorite ko is kapag which makes it nicer. Since hindi ko siya dinadala here, so let's say 1 year akong wala, pagpunta ko sa Philippines, pupunta talaga ako sa UP at kakain ng pancit canton and fishball. Pero alam mo naman na may pancit canton sa supermarket. Hindi mo Dito? kailangan pumunta ng UP. Pero gusto ko lang doon to make it more special and nostalgic. Okay, so That's the ito yung bonus content namin. Bonus pero number 3 pa lang. Okay, next. Ito, I will you say go. it. This is, yung number 3 item namin is tuyo, gourmet tuyo. To be exact, yung mga naka-bottle or gourmet sardines. For me, 10. 10 out of 10. Ito yung kung meron akong, I don't know why, dati corned beef yung gourmet, yung number 1 ko. But right now, sa food, ito talaga yung maiwan ko na lahat, wag lang yung gourmet tuyo and gourmet sardines. Kasi, pag emergency food ko siya, so nag-uwi ako, nagdadala ko here siguro mga 6 to 8. Shocks, above ata yun sa allowable limits. Okay na yan. So, yun. Alam mo, wish ko for you is sana mabukas tapos mag-sip sa mga damit mo. Grabe nang bango siguro nun. Hindi, kaya nga hindi yung actual tuyo na yung dried. Hindi, yung as in yung with nasa oil and nasa Kaya nga better na bottle. mag-sip at mag-leak. Kasi at least yung oil, 'di ba? Sobrang sarap talaga with tomato and rice. As in yan yung ano ko, pag wala akong food. So 10. Kumbaga 10 out of 10 or even 100. I love it. Tapos kapag may magtatanong sa akin, anong gusto mong ipadala? Gourmet tuyo and gourmet sardines. Okay. Buti lang never ako nagtanong. Kasi hassle. Yun, ikaw, ano rating mo? Gourmet tuyo, gourmet sardines. Let me begin by saying may sardinas sa bahay namin. Wait, iba yung gourmet. Oo nga, hindi. So sinasabi ko, so this answer does not indicate any feeling of superiority. Hindi, kasi yung sardines na yung nasa can, hindi ko masyadong bet. Hindi. My point being, both gourmet sardines or even Ligo sardines, whatever sardines there is, it's a 1 for me. As in, hindi ko siya kinikrave before. I think the only acceptable, ako talaga yung nag-decide ng rules. So, super love ko actually ng sardines pasta. Parang love ko siyang dinadagdag. But I think, and again, this is coming from someone na ignorant about Philippine sardines. Yung sardines, first time ko kumain ng sardines overseas. Parang once na kumain sa Philippines, tas parang, piraso lang kasi Sa sinabi, Philippines. subukan mo. Oo. Okay. So, the point being is, wala akong distinctly Filipino taste na na-associate sa sardines. Such that hindi ko need yung sardines sa concept. Although kumakain ako ng sardines, pero yung mga galing sa Sardinia or sa Portugal, gano'n. Alam mo, sige, go tapos it. Okay, so for me lang, Philippine sardines, be it gourmet, Diane's version, or Ligo, the version in our house, it's a 1 for me. Wala akong craving na Okay. specifically or distinctly Filipino about Okay. sardines.
looking back, siguro kasi gusto ko ng mga, ng mga anchovies and which is like tuyo basically. So actually, nag-travel kami before ni Diane sa Greece. Bakit? Grabe yung tawa niya. Alam ko na isasabihin. So, nag-travel kami, si Diane, ako, and Kalumpit friend. Hi, Kalumpit friend. Tapos, hinatak niya kami everywhere para lang kumain ng anchovies. Tapos parang, tama ba? Ang endpoint ay, ang point niya, ba't ba tayo nandito? Or something along those lines. Na parang, Hindi. Yung nangyari is, parang nang tinitignan ko yung menu, parang, ay, shucks, ang sarap ng anchovies. Ang sarap ng anchovies, gano'n. Tapos si Alistair, yung isa naming friend, naawa sa akin, ang dami niya niyang sinasabing ang sarap ng anchovies, nagpaparinig siya. Sige, order tayo ng anchovies. Tapos yung sa dulo, hindi masarap yung anchovies. Tapos sabi ko, bakit ba kasi tayo nag-order ng anchovies? so, Kahit ginawa na lang nila out of the goodness of their heart. minsan may mga friend ka na dapat mo na i-cut talaga. Okay. And then the last food item, Diane, we will talk about in the OFW survival kit is Chocolate. Chocolate. I should take this first. For me, it's Yes. a 7. Okay. Actually, for me, strangely, yung chocolate. Kumakain ako dito sa Philippines. Chocolate, honey, whatever you want to call it. Pero hindi ko siya inanap sa Philippines nung nag-move ako overseas. For some reason, Doon mo siya hinanap. hindi ko rin siya hinahanap. Ay. Parang half the time, lahat ng Filipinos na vinivisit ko, may chocolate. Oo. Or may honey na most of the time binibigay sa akin. So, alam kong kaya kong mag-survive without it. Siguro mga 1 year na ako hindi chocolate. Pero bigyan mo lang ako ng chocolate. Kakainin mo. Oo, parang pulbos agad yan. Parang ubos. So parang for me it's more of that. Parang it's a nice craving. It's so sweet. It's giving Filipino. It's giving powder chalk. Chalk talaga. Yeah, so it's a 7 for me. Ako baka ma-cancel ako dito, but it's a 1 for me. Okay. Ay! As in, hindi mo gusto yung taste. Hindi ko gusto yung taste. Oo. Siguro yung pinaka-snack na dinadala ko is Martis. Yung maanghang. Mr. Martis ba yun? Basta yung Martis. chichirya. Oo. Kasi sinasasaw ko sa pinakarat na suka. Actually, no, kaya natin buong episode to parang V-cut. Correct. Ganon. Actually, kung chichirya, anong pipiliin mo? Chichirya of choice. Yun nga, Mr. Martis. Like, Wala nga Mr. yun. Mr. Ay, Clean Martis. yun. Ay, sorry. Ano ba yung Mr. Martis? Martis. Yung red na maanghang. Oh my gosh. Tapos suka na maanghang din. Oh my gosh. The best. Nag-uuwi ako noon kahit na napakalaki niya and So it's a napaka-bulky. 10. It's an 11. Higher than gourmet sardines. It's so difficult. Medyo nakakataas. Actually, may question pala. Kung gourmet sardines, Pinoy ba talaga yun? Honestly, hindi ko alam. Pero parang hindi ata. Kasi guys, Ligo 555 Argentina. Yan ang mga tunay na Na Pinoy. Pinoy. Diyos ko. Ako, V-cut. As in, alam ba mo yung yun? V-cut na may sipa. Kabayo yan. Pero gets yung si Psycho, may sipa Alam mo, yung anghang. Correct. Gets ko. Pero alam mo, just to comment on the chicheria producers, lumiliit ha. Yung mga chicheria, parang every year lumiliit. Pakonti ng pakonti yung laman. Ayan siya, may comment po siya on inflation. Parang shrinkflation. Tumataas na yung presyo, lumiliit pa yung pack. Correct. So, wala lang. Ewan ko kung you share the same sentiment. Okay, pero yung matamis na dessert sa Philippines, oh my gosh, alam mo yung parang cookie tapos may marshmallow sa taas tapos covered ng chocolate. Bliss Baked Goodies? Hindi. Chocomalos? Yes, at Chocomalos. Yan, gusto ko yan. Pero it's just a 6. Okay, taas Wow. niya. Ikaw, Ay, aside from chocolate. Ding Dong. Ay, savory ulit. For me, Ding Dong is an 8. Ang dami pala nila. Sige, guys, comment like, comment chicheria if you want An episode on chichirya. correct. Or if you want us to do a mukbang episode on chicheria. Correct. Actually, magmumukbang kami. Chichirya Chismis. Correct. Ay, ang gandang episode nun. Okay. Chismis over chicheria. Oo. Or vice versa. Okay, so, ang dami na naman sinabi. Pumunta na tayo sa parang mga Home and personal care. Actually, medyo personal care lang to. Actually, halos. correct. So, personal care products. Dayan. Okay, ito next item. Item number 5, cream silk. Cream silk conditioner. Conditioner. Oo. May cream silk shampoo ba? Wala.
Hindi, kasi baka cream silk na, alam mo yon yung nilalabas ng yung mga silkworms. Hindi Okay. mo alam yung silkworms. Anyway, so... Sa Cambodia, di ba, naglalabas sila ng silk. Okay, hindi ko sure. Tapos biglang mo ng cream silk. Okay, fine. But what we meant is yung cream silk conditioner. Okay. Anong color? Ako, triple keratin gold. Yung premium talaga. Ayaw mo yung pang-violin? Ano pa ba Yung, yun? di ba nagkaroon ng cream silk sonata before? Yung strong and long. Hindi ko maalala. Yung green Yung ba yun? nagva-violin sila. Tapos Kasi sa sobrang hair. strong daw nung hair. Kaya mo mag-violin. Hindi. Parang green ata yan, no? Green. Hindi ko bet ko talaga yung Alam ko yung sinasabi mo. yung gold. Triple keratin Yung gold. may parang may black gold. Yes. Pink. Oo. As in, sinasabi ko talaga pag nagpapabili ako, triple keratin gold. Tapos may one time nagkamali yung mom ko, yung nabili niya Pantene. Sabi ko, oh, pwede na. Pero, iba talaga yung cream silk. So, ano yung rating mo in terms of survival? This one, 10. Kasi every time umuwi ako, ito talaga yung isang dinadala ko. Pero paano ka nagsusurvive kung sakali 1 year ka hindi umuwi? Gaano ba? Ay, 2 years worth ang dala ko pala. Totoo ba? Oo. 2 years worth ang offer ko. Hindi ba ang haba ng hair mo such that mauubos din siya so easily? So, yung pinakamalaki na 300 ml, nauubos ko siya in 4 to 6 months. So, hindi ka talaga nagko-condition? Hindi. Kasi sobrang parang konti lang. Hindi, mali pala, 4 months. So, yung mga inuwi ko, 6 na, sobrang dami. Sobrang dami kong dinadala. Tapos minsan, kasi kapag puro yan yung gamit mo, for some variety show, nagdadagdag ako ng ibang color para hindi masanay masyado yung hair ko doon. Pero iba talaga yung triple keratin. So, cream silk, you might want to sponsor the next episode. Joke lang. But, yon. Ikaw, anong rating mo sa Miss Cream Silk? At anong variant? At anong type? Smooth Anong and manageable. Anong ML? Ilang hindi ML? ako for me, cream silk, kita nyo naman yung hair ko. Sachet. Parang hindi need. Pero, siguro mga 8. 8. Parang more a want siya than a need. In the sense na maiksi naman yung hair ko. So, honestly, kahit dry pa yan or whatever, di naman masyadong nagmamatter kung maiksi yung hair mo. I think super na-appreciate ko yung cream silk nung nag-long hair ako dati, guys. As in shoulder length, a little over shoulder. Tapos, yun ko lang na-realize na totoo pala, minsan kasi may mga doubts tayo na pare-paro lang naman yung formulation Oo, yan. parang yung production is... Pero feeling ko talaga may something about, feeling ko iba rin talaga yung Asian hair versus non-Asian hair. So even yung mga, so noong una, ang galawang ko dito sa Netherlands, anong pinakamura? Ayaw talagang kasi parang ang lungkot niya. Oo, as in parang it's giving Sahara Desert, yung pagka-dry. Yung parang, may maawa ka naman. Sa hair, Oo. may pera ka naman. Gastusan mo naman yung hair. May nagbigay sa akin bigla ng 2 euro sa kalye na parang bumili ka shampoo, utang na loob. Tapos nung trinay ko, even yung variant na, let's say, stronger yung formulation, pero manufactured pa rin in Europe. Iba, tas may friend kami, si Kalumpit friend, naawa rin ata sa akin. Binigyan ako ng isang cream silk before, nung long hair ako. Iba One sachet? talaga. Hindi, as in one... Malaki, 350 ml. Hindi ko alam kung 350 or 180, pero malaki enough na parang naiyak ako. Anyway, long story short, before hindi ako nagko-conditioner actually, nung up to university, nung nag-work na ako, nag-conditioner na, partly kasi part ng trabaho. Pero, just the same, super galing ng cream silk. Ayun, pag pumunta ka ng Filipino stores, the very few Filipino stores May cream na meron sa silk. Netherlands, cream silk is parang a highlight. A highlight. Ang comment ko lang, wala talagang triple keratin. Dito sa... Oo, puro yung normal. Yung normal, yung pink na si Heart or si Pia. Ang comment ko dun, ang lakas ng amoy lang. Parang abot hanggang work to bahay yung amoy. Correct. Yun, pero triple keratin. 100. 100. Pero ako nga 8, 9, gano'n. Okay. So, 8.5.
8.5 again. Okay. Next item, alcohol. Alcohol na yung 70% isopropyl alcohol na nilalagay sa hand. Sana, wag niyong inumin. Ako siguro 2. Parang, actually once lang ako nagkaroon overseas, may nagdala. Tapos iniwan niya na lang sa akin kasi parang ayaw niya na, hindi na ataka siya sa luggage niya. Sabi niya, dali mo na lang, sa'yo na lang to. So meron ako dyan sa CR ng AC Studios, may isopropyl alcohol dyan. Pero feeling ko 5 years na. Oh my God. Nag-expire ba yun? I don't know. Hindi ko naman ginagamit. Ako, Pero hoarder din. Pero 2, only because na-realize ko parang sobrang tapang niya ata. yeah, ang tapang niya. Kasi 70%. As in, sobrang nakaka-dry. Oo, Tas yes. sobrang, I don't know, it's just too powerful for me. Okay. Wow, it's overpowering me. Pero alam mo, yung mga Europeans, parang very rare ako makakita na nag-alcohol. Oh, Na sa Hansa. dumi nila eh. Joke Hindi, lang. pero kasi sa Philippines, parang may alcohol ka. Ay, parang lahat ng tao maglalabas Especially ng after spray. COVID. Oo, pero dito, parang may alcohol ka, wala. Tapos yung mas mga usong format is yung gel. Gel. Gel type. Anyway, ako siguro mga 6 ito. Meron ka pa rin ba, no? Meron. Only because kasi pag nagko-commute, parang feeling ko Pero isopropyl. gusto mapakita ko. Meron dyan. Hindi naman to yung next episode natin ay bag raid Correct. ng bag ni Dayan kasi wala siyang na-defensive. Nagtatanong lang naman. Bawal. Thank you. Next. Ikaw, expertise mo to. Hindi ko expertise. Whitening soap or whitening products. Yun ang next. Yun ang item number Dayan, 7. it's a 12 for you? Ako, it's a 9. 9. Yung only one na kulang sa 10 is ang mahal kasi niya. Even here. Hindi ako sa bumibili ng whitening here in the... Dito walang whitening. okay. Diba? You mean even in the Philippines? Oo, sa Philippines ang mahal. Mahal ba siya? For yung mga iniinom, yung mga Okay. glutathione na iniinom, mahal siya sa Philippines. So, yung mga soap, carry lang. Pero nakaka-dry kasi. Ako siguro mga 3 or 4. 3 or 4 only because di ko siya hinahanap. But I think if, for example, nasa isang store ako na there's a whitening versus non-whitening, there's a chance na I would choose the whitening. Soap, you mean? Soap or facial wash. So, hindi ko siya hinahanap. Pero hindi ko din siya nire-reject. And in fact, baka may slight preference ako. So, siguro sensitive tapos whitening. Versus the rest. So, parang more of gusto ko siya, hindi ko lang siya gusto enough to want it. Yes. Parang ganon. Bottom line, dito walang ganon kasi it's not the standard of beauty for them, I guess. And on that note, we will take a quick break before we end the OFW Survival Kit episode. See you! See you! And we're back! We're back. So, Dayan, kanina pinag-uusapan natin yung mga personal care products, mga food. Ngayon naman Items, mga yeah. household items. Correct. I think we can call it household items. So, Yeah. meron kaming 3 natitira pa na honestly, kinakabahan tong 3 items na to kung anong rating namin. Kasi what we say can highly influence the kit that OFWs will bring correct, overseas. Okay, item number 8, walis. As in, wait, walis tambo. Ting-ting, walis tambo. I would say walis tambo yung meaning natin dito. Kasi kung ting-ting, parang Pero ting-ting actually yung very Pinoy if you think about it. Kasi yung walis tambo, 'di ba, gamit naman yan ng mga sinaunang witches. baliktad. Girl, yung ting-ting Baliktad, yun yung gamit ng witches. both. I think depende kung sinong witch yung na-meet mo. Hindi, yung sinasakyan sa Wicked, walis ting-ting yun. Bakit wicked lang ba yung Hindi, pero ang source point ng Pag sa Harry Potter, 'di ba, tambo. Talaga? Tambo. Ay, dalawa sila nag-research. Broomstick. Walis tambo. Okay, fine. Hindi ako sure actually. Walis tambo nga ba? It looks like ting-ting in my eyes. Yung Harry Potter. If you click Harry Potter broomstick. Yeah. Anyway, But anyway, so walis tambo and walis ting-ting. Anong rating? it's a 0 for me. 1 to 10 lang yung rating. O di, it's a 1. Okay, why? Ang bulky niya. Dalhin. Yun.
Tsaka parang mas gusto ko talaga vacuum. Parang feeling ko Taas. Hindi, mas nakakalinis talaga yung vacuum or mas madaling maglinis using that. Oo, hindi ako sure kung mas nakakalinis, pero sure ako mas mabilis. Correct. Oo. And mas effortless. Kasi kung magdadala ka ng walis, dadala ka pa ng dustpan, which is dalawang. Ako kanina, before pumunta si Dan dito, nagwalis ako ng konti using... Wait, dala mo? Mayroon akong walis dyan. From Pero the hindi from Philippines, from Action. Yun yung parang equivalent ng CDR King sa mga nakakaalala pa sa CDR lumang henerasyon. Yung Action, I mean. Is Pero the CDR King, Here's CDR King kung ano-anong binibenta, di ba? Noong unang panahon. Anyway, for me then, 2. two? Out of 10. I think may still better benefit siya in some instances than a vacuum. Like mga corners na pabilog yung vacuum ko. Robo vac. Wow, advanced. Yeah, Pero gets mo, may mga limitations pa rin. Whereas, yung walis, tingting, and tambo, mas versatile. Like the corners. Or for example, yung labas. Di ba yung labas, kaya mo lang siyang iwalis tingting? Streets. Diba? Hindi mo naman, although wala naman akong sariling street. Na, Pero kung isipin mo, kung may sarili akong bahay, as in bahay na I guess, structure, oo. walang sense yung vacuum. Ano yun? Diba? Need mo ng tingting. But anyway, it's a 1 for me. It's a 2 for me. Kasi I can live without it and may better tools. And wala naman akong outside space na may mga trees at may nahuhulog na dahon para iwalis ng walis tingting. And hindi ko rin hobby lumipad using a walis tingting. Pero ba't parang galit ka? Okay, edi hindi mo gusto yung walis tingting. Okay, sorry. Okay. Sorry. Okay, next item. Next item is, I think, Sige, hype me. it's, hindi, honestly, ito yung one thing na nung first time mag-move ako sa Singapore, may nag-message sa akin, sabi niya, you might want to consider bringing this. Oh my gosh, may nag-message sa'yo nun. Alam mo, sa akin din. Pero one person lang. Ako din naman, di ko sabi 86. Oh, pero yung point ko is, to be fair, may one person na And what is this thing, Dayan? Wait, bakit kanya minessage nun? Ang sabi lang niya, and guys, pasintabi na lang kung kumakain kayo. So, skip to next 5 minutes. So, it's what they call taboo. Actually, nag-gosh nun. Dipper. Dipper, okay. Diba? So, dipper or a tabo. Or a tabo, oo. I think for a lot of people, so sa Philippines, either may tabo or may bidet. Correct. Especially in the Netherlands, hindi uso yung bidet as a culture. So, Correct. very few apartments lang or houses ang may bidet. By default, it's labanan of Miss Joy tissue. 'Di ba? Parang labanan po ng tissue dito, papel-papelan. Or diretso ka agad sa shower area kung gusto mo ng maglinis. Oo. Pero, can I just say, You can say. ay sige, ikaw, anong rating Hindi. mo? Ikaw, what you want to say first, what you want to say? So, yun nga, yung friend ko din, parang nung paalis ako, ang dami ko ring tinanong na parang, ano yung idadala ko, blah, blah, blah. Yung normal answer, which hindi natin nailagay dito, mga gamot and vitamins. Okay. Like, yung paracetamol, may paracetamol rin here. Pero Centrum? for some reason, ayun, Centrum, vitamin Clusivol. C, yung pang-ubo at pang-sipon. Oh my God, yung favorite. Neuzep. Hindi yung favorite ng mga tao, yung Benadryl. feeling nila nakakagamot. Pag magkakasakit na iinumin. Flu. Bio-flu. Hindi, yung may kulay. Yung nagiging Robitussin. orange yung... Ano ba to? Laro ba to? Nagiging Robitussin. Pinoy henyo ba to? Hindi. Yung... Sige, ano? Yung nagkakakulay, yung water na orange. Beroka. Beroka. For me, ewan ko kung it's in my head, pero yung Beroka is, every time feeling ko magkakasakit ako, umiinom ako ng Beroka, ex paracetamol, which I think bawal or not advisable. Parang I really feel better. At gising ka talaga. I avoid drinking it at night kasi magigising ako. But anyway, going back to the tabo. Okay. So yung point ko pala is, ang dami kong tinanungan. Ang usual sagot nila, tabo, gamot, yung cream silk, ganyan. Pero may isang girl na nagsabi sa akin tabo. Tapos parang, huh? So anyway, nagdala naman ako. Pero nung nandito ako, parang hindi ko siya nagamit. So nung next week ko, yung dinala ko ay bidet.
As in, nagpunta ako sa hardware, bumili ako ng bidet para i-install ko sa toilet. And hindi talaga, parang hindi nagmamatch yung size or something. Your rating. So my rating is 3, to be honest. 1. 2. 3. Parang hindi na siya essential for me. Ako din. hindi siya I've moved essential. on. My lifestyle has changed. Correct, same. Yeah, and you can think what you want to think. Ay, galit Pero, siya. ano rating mo sa Berocca? 1. 1. Okay, ako 8. So, ano rating mo sa walis? Ulit nga, nakalimutan ko yung mga items. Actually, nakalimutan ko na rin yung rating ko, but 3 or something. Basta sabi ko, I see its benefit, but I don't crave it. Okay. So, ako 1 siguro sa walis. 1 sa tabo. Tapos sa Berocca, 8. Okay, and the last item na we have the privilege of discussing, or they have the privilege of being discussed, is the rice cooker. Yes. Okay, so ano lang, wala kang input. So rice cooker, so let me begin kasi talagang Yes para lang yung siyang sagot. naghang po siya, parang control alt delete, not responding. For me, rice cooker, siguro it's a 6. It's a 4. If you asked me this question 4 years ago, it would have been an 8 or a 9. Don't get me wrong. If the question was rice, it's a 20 Out of 10. out of 2. Ganun siya kataas. 'Di ba? Parang it's like It's giving, it's end stars of the, across the board. yes. Parang ganon. It's Oo. like tens across the board. Yun ba na yung expression, di ba? Pero to cook rice for me, kaya siguro siya nag-move from 8 lower to 4 to even 3 is hindi na siya needed for me to make rice. Not just that, but to make rice well. Wow! So feeling ko, kaya ko na with just like A normal pan. Correct, yeah. So, Pan talaga. hindi, pan. Pot. Pot. So, kaya ko na siya with a normal pot. Whereas before, parang to achieve the The level of parang rice consistency. Correct. I needed it. But I think it's one of those things na parang we just fell out of place. Ay. So parang from 8, it's a 4 now. In fact, binigay ko ata yung rice cooker ko sa isa kong friend Talaga? sa Netherlands. Kasi hindi ko naman need. Ganda. Na. Ang galing nyorn. Ako siguro mga 5. Just because I think na-master ko na rin yung pag-cook without a rice cooker. But mas madali pa ding magluto with the rice cooker. Kasi yung style ko for cooking the rice is parang high heat for like 12 minutes, magbo-boil, tapos patayin mo, tapos or low heat, tapos ipastay mo yung rice na mag-cook pa with its steam for another X minutes. Ganun yung way ko. So, yung rice cooker is easier, like click mo lang tas done. Pero yung issue ko lang is in Europe, ang liliit ng apartment. Well, in the Philippines din naman. So, we had to choose between rice cooker or air fryer. And Walang space. oo, walang space for both. Ako naman, So, yeah. yung pagluto ko kasi ng rice ngayon, yung nagkikis-kis ako ng 2 kawayan. Tapos may butas yung kawayan sa gitna, ilalagay mo yung bigas. Talaga in-explain mo pa yung way of making rice. Ay, hindi wala na. Paano ka ba? Complex. Iniwan ko lang. Hindi mo. Water, rice, ratio and proportion, tas heat, medium heat. Tas mag-cook siya automatically. Set normally 16 and a half minutes. Okay. Depending on the size of, pero on the average 16 and a half minutes for around 3 cups of. Okay. By the way, yung side story, yung husband ko, nagulat siya before na hinuhugasan natin yung rice. Hindi ko na hinuhugasan. Talaga? Hindi na. Okay, ako hinugasan ko pa rin 3 times. Pero nagulat siya. Tapos sabi ko, bakit ka nagulat? Hindi ba dapat hinugasan? Sabi niya, parang pasta. Hinugasan mo ba yung pasta mo? Hindi, di ba? Niluluto mo directly. Tapos parang ako, okay, baka dun ganun yan. Baka kasi, naiisip. dinorado yung sa Pilipinas. Ano ba Or yun? NFA rice. Yung mga, di ba ang daming gradients ng rice? Oo. Ang daming scores ng rice. Correct. So, whereas dito, so ako yun, kawayan pa rin. Pero, for me, kawayan is number 1, pot is number 2, number 3 lang yung rice cooker.
so far. Okay, Dayan. So, ano yung lesson na matitake natin from this episode? Ang lesson ay, siguro pwede na tayong mag-send ng emails sa mga companies and ask them to sponsor us para may branded content yung next na ranking natin. What do you think? I don't agree. Ako naman, for me, parang, I think just be ready. Yun yung message ko na parang may mga things na you take for granted back home na kung mag-move ka abroad ay wala pala. And as you can see, iba-iba yung rating namin from 1 to 10. May mga things that are more important, less important. That will vary from individual to individual. Pero ang tandaan nyo lang is yung word na survival is a bit of an exaggeration because you will survive. Yeah. It's just a question of matutuwa ka ba? Correct. Yeah. Ayun, wait, ano yung hindi tayo nag-agree? Yung gourmet tuyo. Gourmet tuyo, na hindi pala siya sure kung Pinoy. Ano ba yung mga hindi tayo nag-agree? Yun, tsaka whitening, I guess. Whitening, Berocca, which is ad hoc. Berocca. Hindi tayo nag-agree. Okay. Anyway, so thank you for listening. We really appreciate you, especially sa mga ka-abroad namin na nakikinig talaga on the day. So thank you so much for that. If you want to listen to our next episodes, subscribe to Barangay Abroad sa YouTube, Spotify, Apple Podcast, and follow us on Instagram, Facebook, and TikTok. Thank you very TikTok, much. please, paki-follow kasi walang activity masyado. Okay. And with that, thank you and have a good day. Bye. Bye.